Ang agarwood, ang pinakamatandang records nito nasa Bible tsaka sa Quran. Yung sa Bible, pag mababasa mo yung sinasabi ng Bible, everything related sa aloes. Yung aloes doon ay agarwood pala. So ang gamit ng aloes sa Biblia, yung pinahid sa katawan ni Jesus nung namatay siya, na pabango, 100 pounds bigat nun. 100 pounds na aloes, tsaka mixed with myrrh, isa pang pabango, is actually agarwood. The amazing thing about this is there are 21 species of agarwood sa buong mundo. Kalahati pala nun, native sa Pilipinas. Yaman natin. Yung Bible also describes in Numbers chapter 24 verse 6, like aloes planted by the Lord. So this is amazing kasi the Bible describes God Himself cultivating agarwood. So ganun siya ka-importante. Ginagamit siyang perfume, incense, pabango. Sa Islam, it's even more important kasi kung babasahin mo yung Quran, the Prophet Muhammad and the whole Quran itself says that the Islam race should use agarwood in their daily rituals. Daily. Hindi monthly, hindi weekly, it's daily. So ganun siya ka-importante sa kanya. The way we describe it, yung agarwood sa Islam race ay parang kanin sa Pilipinas. Sa atin, hindi kompleto yung araw pag wala kang kanin, di ba? Sa kanila, pag hindi ka nausukan ng agarwood, hindi kompleto yung araw nila. So it's the main use of agarwood. Insenso sa Islam race, tsaka sa iba pa, China, Korea, and perfume. So it's the most expensive perfume line sa buong mundo. Dahil kukunti lang din yung supplies ng agarwood galing sa buong mundo, yung demand niya mataas pa rin. That's another reason why it is important. Tsaka it's also the reason why it's very, very expensive. Yung resin, yung mabango na parte ng agarwood, yun yung itim. Yung itim kasi is a defense mechanism ng agarwood tree sa damage. So, sa nature, pag tinamaan siya ng kidlat, naputol yung sanga, pinasok ng insekto, binutas ng insekto, na-expose yung ibang parte niya, nadadamage siya, ginagawa niya, yung resin niya, binabalot niya doon sa part kung saan na-damage. Nangingitim yon. Yun ngayon, yung itim na agarwood na mabango na ginagamit para sa insenso. Characteristic talaga nung tree na pag na-damage siya, yung resin formation niya, yun talaga yung mabango. Yun talaga yung natural behavior niya. If you compare it sa atin, yung cinnamon, mabango talaga yung cinnamon. Yung anise, yung dahon niya, mabango yung anise. Ito, pag nag-secrete siya ng resin sa loob ng katawan niya, yun naman ang mabango sa kanya. The legal international pricing for agarwood is 24,000 pesos kada kilo para sa rejects. Rejects pa lang yun. And the highest quality of agarwood is 5 to 6 million pesos per kilo. Ganon siya kamahal. Pero 5 to 6 million pesos per kilo is rare. Bibihira yon. Those are the 100-year-old resins. Sa Pilipinas, meron tayong informal market pricing. May pumapasok dito yung mga foreigners, binibili nila yung agarwood. Mababang bilihan yung 200,000 pesos kada kilo. Mataas na yung 900,000 pesos kada kilo. So if you will notice, the price is almost equal to and sometimes higher than gold on a per gram basis, per gram per kilogram basis. Really, it's one of the most expensive raw materials na binebenta dito sa mundo. And the good thing about this is sa lahat ng agarwood sa buong mundo, so you have Malaysia, Vietnam, Cambodia, Thailand, India, the most expensive in the world is Philippine agarwood. Ang pinakahinahanap ng buyer market, Philippine agarwood. That is so beneficial para sa mga Pinoy. Despite the prices, there are only two uses for agarwood. One is incense sa Islam tsaka sa Buddhist culture. The second is perfume. Meron kami mga webinars, regular naman po yon kada linggo. Pwede kayong umattend doon para matutunan nyo kung paano gawin itong export business na ito. Tinuturo naman namin. And then, you can reach out to us sa Dendrotonics na Facebook, Dendrotonics na website, sa messenger ko sa Facebook, Efraim Sarcado,
pwede rin kayo magpadala sa amin ng email. Libre naman po yung impormasyon. Libre yung impormasyon na binibigay namin. Tuturo namin kung paano ginagawa yung negosyo, ano yung mga pahirap para malampasan ninyo. And then once you have that information, madali nang pumasok, madali nang pasukin itong negosyo na to. So open naman po ito para sa lahat. Makakatulong kami. We also help a lot of livelihoods. Tumutulong kami, may mga lumalapit sa amin na may mga tanim na rin sila. Pwede naman namin silang maipasok sa partnership. Tinatanggap namin para matulungan sila. And yung iba na may mga cooperatives kami nakapartner, meron kaming mga indigenous people nakapartner din. So, marami po yung mga kapartners namin na tinutulungan namin. And open po ito para sa lahat. You just need to reach out to us para mabigay namin yung impormasyon sa inyo.